Akala ko ang dulo ng mundo ay malakas na pagsabog. Pero para sa akin, isa pala itong tahimik na notification sa Instagram. Isang patunay na ang taong binuo ang mundo ko, ang siya ring susunog dito, hanggang sa maging abo. Sa mutlipunang ang katapatan ay mutluho na hindi ko na kayang bayaran. Napagtanto ko na ang asawa ko ay hindi tagapagligtas, kundi mutlinta na masayang nagpapakasasa sa mga labi ng aking pagkatao. Sinasabi nilang sa gitna ng kaguluhan, tanging ang malalakas lang ang nananatili. Kaya sa gabing binalot ng traidor na kadiliman, pinili kong maging hukom, vaberdugo, sa sarili kong impyerno. Sinabi sa akin ng asawa kong si Daryl Ruiz na na-cancel daw ang Christmas trip kasama ang pamilya niya, kaya pumayag akong mag-duty sa ospital. Habang nakabreak ako, nakita ko ang isang post sa Instagram ng kapatid niyang si Danny Barreto, isang litrato ng masaganang Noche Buena. Nandoon silang lahat, maliban sa akin. Nakangiti si Daryl habang nakapulupot ang kamay niya sa baywang ng isang babaeng ni minsan ay hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Ang sabi sa caption, "Buong pamilya, kumpleto sa aming lake house." Ang lake house na iyon ay akin. Pagkalipas ng 5 minuto, burado na ang litrato. Doon na ako nagsimulang magplano. Nang sumunod na linggo, noong bisperas ng bagong taon, tinawagan ako ng pulisya at bumaliktad ang mundo nilang lahat. 7 taong kasal, 15 taong magkasama, simula pa noong high school. Si Daryl ang aking una at nag-iisang pag-ibig at buong akala ko ganoon din ang nararamdaman niya para sa akin. Bilang isang surgeon sa St. Luke's Medical Center, nakakapagod ang mga duty ko, pero palaging sinasabi ni Daryl na proud siya sa dedikasyon ko at naniwala naman ako sa kanya. Dumating ang Disyembre na may pangako ng isang tahimik na Pasko. Nagplano si Daryl ng bakasyon kasama ang buong pamilya niya sa aking rest house sa Caliraya, Laguna. Isang property na ipinamana sa akin ng lola ko. Pero isang Lunes, isang linggo bago magpasko, pumasok siya sa kusina na may hitsurang kunwari dismayado. "Zainab, asawa ko, may masamang balita." Sabi niya habang nagtitimpla ng kape. "Cancel ang Christmas trip natin." Tiningnan ko siya mula sa kape ko. Gulat na gulat. "Cancel? Bakit?" "Kasi may mga naging problema. May emergency sa trabaho si Danny. Tapos hindi masyadong maganda ang pakiramdam ni Papa. Napagdesisyonan nilang mas mabuting i-cancel na lang muna lahat." Wala itong sense. Ang pamilya ni Daryl ay sobrang dikit-dikit, lalo na tuwing Pasko. Pero isa akong doktor. Sanay akong tanggapin na may mga emergency talagang nangyayari. "Okay lang yan." Nakangiti kong mungkahi. "Tayo na lang 2 ang pumunta. Pwede pa rin naman tayong mag-lake house." Mabilis na umiling si Daryl. "Actually, naisip ko, di ba sabi mo naghahanap ng makaka-duty si Doc Willie Ong ngayong Pasko? Baka pwede mo siyang tulungan. Total, wala na rin naman tayong plano kasama ng pamilya ko." "Daryl, ito ang unang Pasko na wala tayong plano sa loob ng maraming taon." Hinawakan niya ang mga kamay ko at tinitigan ako sa mga mata. "Lagi mong sinasabi na calling mo ang magligtas ng buhay. Isipin mo na lang kung gaano karaming tao ang mangangailangan sa'yo sa araw na yon. Ayos lang ako, pangako. At pag-uwi mo, babawi ako sa'yo." "Ano sa tingin mo, asawa ko? Paano ako naniwala sa bawat salitang iyon? Sigurado ka ba?" Tanong ko. "Oo naman. Mag-duty ka na, mahal. Tumulong ka ng mga tao. Sobrang proud ako sa'yo." Kinabukasan, kinumpirma ko kay Doc Willie Ong na kukunin ko ang duty ng Pasko at pati na rin sa bisperas ng bagong taon. Nang sabihin ko ito kay Daryl, mukhang tuwang-tuwa siya. Nang mga oras na iyon, inakala kong pagmamalaki iyon. Napakabigat ng Noche Buena ko. 3 emergency surgeries bago magtanghali. Halos 8:00 na ng gabi nang makahinga ako ng maluwag. Naupo ako sa break room habang kumakain ng sandwich at kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang Instagram dahil nakasanayan na. Ang unang post na lumabas ay halos magpatigil sa pagtibok ng puso ko. Galing iyon kay Danny, ang kapatid ni Daryl. Sa litrato, makikita ang isang mahabang lamesa na puno ng handa para sa Pasko. Pinalilibutan ng mga nakangiting mukha ang mga magulang ni Daryl, si Danny at ang asawa niya,
2 pinsan kasama ang kani-kanilang asawa, at si Daryl ang asawa ko na may hawak na baso ng wine, abot tenga ang ngiti. Sa tabi niya, isang babaeng blonde na nakasuot ng hapit na pulang damit na ni minsan ay hindi ko pa nakita. Nasa baywang ng babae ang kamay ni Daryl. Sabi sa caption, "Perfect na Pasko sa aming lake house. Kumpleto ang pamilya, masarap na pagkain, at nagtutoast para sa mga blessings ngayong taon. Ang aming lake house, ang rest house ko, ang property ko." Ang trip na sinabi niyang na-cancel. Kusa nang gumalaw ang mga daliri ko at nag-screenshot ako. Mabuti na lang at ginawa ko iyon dahil pagkalipas ng 5 minuto, pag-refresh ko ng profile niya, burado na ang litrato. Lantarang nagsinungaling sa akin si Daryl. Sino ang babaeng yon? Sakto namang tumunog ang pager ko. Emergency. Huminga ako ng malalim 1, 2, 3. Itinago ko ang sakit, ang galit. Isinuot ko ang maskara ko bilang isang profesional. May mga buhay na nakasalalay sa akin. Ang sumunod na 6 na oras ay naging buhawi ng dugo at tahi. Nailigtas namin ang 3 sa 4 na biktima. Nang makalabas ako ng ospital, lagpas 4:00 na ng madaling araw. Tulog si Daryl pag-uwi ko. Tumayo ako sa pintuan ng kwarto namin at pinagmasdan siya. Ilang beses ko na bang tinitigan ang mukhang yan at nakita ang kinabukasan ko. Nagising si Daryl bandang 10:00 ng umaga. "Hi, mahal. Kanina ka pa? Kamusta ang matinding duty? Namatayan kami ng isang pasyente." "Hala, nakakaawa naman. Pero sigurado akong ginawa mo lahat ng makakaya mo. Gusto mo ipaghanda kita ng breakfast? Pwede na nating i-celebrate ang Pasko natin ngayon. Ang aming Pasko, habang kahapon, ipinagdiwang niya ang Pasko niya kasama ang buong pamilya niya, kasama ang babaeng yon, sa mismong bahay ko. Sige, maganda yan." Pilit akong ngumiti. Pinanood ko siyang bumangon at pumunta sa banyo, sumisipol pa na akala mo'y hindi niya ako trinaydor sa pinakamalupit na paraan. Pero wala akong sinabi dahil may isang bagay na malinaw sa akin. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan bago ako kumilos. At kailangan ko ng plano. Ang property na iyon ay akin. Tanging akin lamang. Pamana ng lola ko bago pa man kami ikasal. Gaano na ba katagal itong nangyayari? Sino ang babaeng yon? Pinunasan ko ang mga luha ko at nagsimulang mag-isip ng madiskarte. Gustong makipaglaro ni Daryl? Pwes, maling babae ang kinalaban niya. Isa akong surgeon, sanay magtrabaho sa ilalim ng matinding pressure. Sanay na hindi manginig ang kamay, kahit pagumuho ang buong paligid ko. Ang mga sumunod na araw ay naging isang obra maestra ng pagpapanggap. Ngumiti ako, nakipag-usap. Nagkunwaring normal ang lahat, habang palihim kong binubuo ang plano ko. Nakipagkita ako kay Donalyn Bartolome, ang best friend ko, sa isang tagong kapehan. Ipinakita ko sa kanya ang litrato ng walang sinasabing kahit ano. Ngina niya, ang unang lumabas sa bibig ni Donalyn. "Zainab, kutob ko na nga ba eh." Huminto ang puso ko. "Ano?" Buntong hininga ni Donalyn. Mga ilang buwan na ang nakakaraan. Nakita ko si Daryl sa isang resto kasama ang isang blonde, ang lagkit ng tinginan nila. "Gusto sana kitang sabihan, pero naisip ko baka katrabaho lang. Kailangan kong malaman kung sino siya," matatag kong sabi. "At kailangan kong malaman lahat." "May kilala ka bang magaling mag-imbestiga?" "May kaibigan akong private detective, tahimik magtrabaho at mabilis." Makalipas ang 2 oras, kausap ko na si Shangaza, ang investigator. Ipinakita ko ang litrato at ibinigay ang lahat ng detalye. Kailangan ko ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Kaya kong magbigay ng inisyal na report sa loob ng 48 oras. Nang gabing iyon, umuwi si Daryl na may dalang Chinese takeout. "Uy, mahal, tungkol pala sa bagong taon. Hindi pa rin 100% magaling si Papa, alam mo na." Kaya naisip ko, dito na lang ako magpapalipas ng gabi. Walang party, walang pamilya. Nood lang ng TV, tapos baka manood ng fireworks ng mga kapitbahay. Nagkibit-balikat siya na kunwari malungkot. Pero sa bagay, may duty ka rin naman sa bagong taon, di ba?
kaya mag-isa lang din talaga ako. Kumuha siya ng lumpiang Shanghai at ngumuya ng tila nag-iisip. Alam mo kung anong maganda? Pagkatapos ng holidays, mag-leave ka sa ospital. Sa kikitain mo sa double pay ngayong Pasko at Bagong Taon, pwede tayong mag-book ng bonggang bakasyon. Siguro dun sa El Nido, Palawan na matagal mo nang gustong puntahan. Ano sa tingin mo? Tinitigan ko ang nakakaakit niyang ngiti, ang mga mata niyang mukhang inosente, at biglang bumuhos ang mga alaala. Ako palagi ang nagbabayad ng mga bakasyon namin. Lahat, ang trip namin sa Boracay noong isang taon, sa credit card ko. Ang weekend sa Hong Kong, 2 taon na ang nakakaraan, galing sa bank account ko. Ako ang nagbabayad ng halos lahat ng groceries natin. Madalas niyang makalimutan ang wallet niya tuwing nasa supermarket kami at ang kapal ng mukha. Ako ang nagbabayad ng buwanang hulog sa bahay namin. Ako ang nagbigay ng down payment at sumasagot sa 70% ng buwanang hulog dahil ang sweldo niya bilang branch manager ng isang tindahan ay hindi naman kalakihan. Ako ang nagbabayad ng bills, kuryente, tubig, internet, Netflix. Lahat galing sa account ko habang ang pera niya, kunwari ipinapadala niya para tulungan ang mga magulang niya dahil sa utang na loob. Ako ang nagbabayad ng hulog ng kotse niya, yung Honda Civic na ipinagmamayabang niya sa mga kaibigan niya. Ako ang naggarantor sa loan at ako na rin ang umako ng pagbabayad. Dahil daw, may temporary financial problem siya. Tapos ngayon gusto niyang gamitin ko ang perang kikitain ko sa pagpapagod ko sa ospital para sa isang bakasyon na, panigurado, ako na naman ang magbabayad. Lahat ng ito habang nilulustay niya ang pera niya sa ibang babae, habang ginagamit ang rest house ko para magdala ng kabit. At ang pinakamalala, konsentidor ang buong pamilya niya. Alam nila ang totoo, nakangiti pa sa litrato na parang normal lang ang lahat. Sa isang saglit, pakiramdam ko'y sasakalin ako ng tindi ng galit ko, pero huminga ako ng malalim at pilit na nagpakawala ng isang matamis na ngiti. Alam mo, ang ganda ng ideyang yan. Malaki-laki rin ang kikitain ko sa double pay. Huminto ako at hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Ang galing mo talaga mag-isip, mahal. Isang bakasyon. Pagkatapos ng lahat ng ito, perfect yan. Kitang-kita ko ang nakakasukang ginhawa sa mukha niya. Talaga? Ay, asawa ko, the best ka talaga. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging karapat-dapat sa'yo. Ako rin. Bulong ko ng mahina para hindi niya marinig. Sakto namang nag-vibrate ang cellphone ni Daryl sa ibabaw ng lamesa. Umilaw ang screen dahil sa isang message notification. Galing kay Danny, ang kapatid niya. Nabasa ko agad sa lock screen ang mensahe. Same plan ba? Sa bagong taon? Mabilis na hinablot ni Daryl ang cellphone kaya muntik na niyang matabig ang baso ng tubig. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong nakatingin ako ng direkta sa screen. Agad niyang nilock ang phone, sabay pilit ng isang kinakabahang tawa. Si Danny. Nagtatanong kung mag-isa na naman ba daw ako ngayong bagong taon. Palusot niya bago ibinulsa ang phone. Dahan-dahan akong tumango. Pinanatiling blanko ang ekspresyon ko. Okay. Pero sa loob-loob ko, kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Same plan ba sa bagong taon? Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ko. Ang Pasko, kung saan nagsinungaling siya, na cancel daw ang biyahe. Ang Pasko kung saan dinala niya ang kabit niya at ang buong konsentidor niyang pamilya sa bahay ko habang nagpapagod ako. Uulitin nila ito sa medianoche. Pinaplano ni Daryl na gaguhin ako sa pangalawang pagkakataon. Noong December 28, tumawag si Sian Gaza. Doc Zainab, may hawak na akong impormasyon. Bilis ng tibok ng puso ko. Sige, sabihin mo. Ang pangalan ng babae ay Vanessa Raval, 29 years old. Sales lady siya sa mismong branch kung saan manager ang asawa mo. May relasyon na sila ng halos 15 buwan. Tuloy mo. May mga records na nagpapakitang nagpupunta sila sa lake house nang hindi bababa sa 8 beses sa nakalipas na 8 buwan. Laging saktong naka-duty ka. Huminto sandali si Sian. May mga contacts ako sa bangko na naka-verify ng mga gastos sa personal credit card ng asawa mo. Mga hotel,
mamahaling restaurant, alahas, at mga luxury brands. Sa nakalipas na 15 buwan, gumastos siya ng higit sa 1.8 milyong piso. 1.8 milyon mula sa sweldo niya, habang ako ang nagbabayad ng 90% ng mga gastusin namin sa bahay. Dahil palagi niyang sinasabing kapos siya at kailangan niyang tulungan ang mga magulang niya. Baka hinimatay na ako kung hindi lang ako ganito kagalit. Kinabukasan, pinuntahan ko si Attorney Gideon Peña, ang pinakamagaling na abogado pagdating sa annulment at separation of properties sa lungsod. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ngumiti si Attorney Gideon, at hindi iyon isang palakaibigang ngiti. Ang lake house sa Kaliraya ay pamana sa inyo, tama? Bago kayo ikasal. Opo, ipinamana ito ng lola ko, 2 taon, bago kami ikasal ni Daryl. Perfect. Ibig sabihin, ang property na iyon ay eksklusibong sa inyo. Walang karapatan ng asawa niyo doon. Technically, ang ginawa nila ay isang kaso ng trespassing at illegal entry. Ikinuwento ko kung paanong ako ang nagbabayad ng 90% ng bills habang sinasabi ni Daryl na gipit siya at kung paanong natuklasan ng investigador na gumastos siya ng 1.8 milyon mula sa sarili niyang sweldo para kay Vanessa sa nakalipas na 15 buwan. Umiling si Attorney Gideon. Kaya may pera siya. Pinili niya lang lustayin ito sa kabit niya habang kayo ang bumubuhay sa pamilya niyo. Ipinapakita nito na may malinaw na pattern ng panloloko. Sobra-sobra ang kontribusyon niyo sa pagsasama ninyo habang itinatago niya ang pera niya. Malaking pabor ito sa inyo sa hatian ng mga ari-arian. Ang lake house ay buong-buo sa inyo. Prenuptial inheritance. Ang bahay na tinitirhan nyo ngayon, kayo ang nagbigay ng down payment at nagbabayad ng 90% ng hulog, mapupunta rin sa inyo. Sisimulan ko nang ihanda ang mga papeles. Kailan nyo gustong ipaserve sa kanya? Huwag muna ngayon. May plano muna ako para sa bisperas ng bagong taon. Pagkatapos kong ipaliwanag ang plano ko, napangiti si Attorney Gideon. Doc Zainab, sana nag-abogado na lang din kayo. Ang susunod kong pinuntahan ay si Slater Young ng isang sikat na security and smart home company. Teka, linawin ko lang. Gusto nyo ng mga hidden CCTV cameras na naka-install sa buong property. Isang alarm system na nadedetect ang kahit anong unauthorized entry at mag-alert sa inyo at sa lokal na pulisya. Eksakto. At kailangan kong maikabit yan bukas mismo, December 30. Bisperas na ng bagong taon, Doc. May extra charge yan for rush installation. Wala akong pakialam sa presyo. Kailangan mangyari yan bukas. Kaya natin yan. Hindi malalaman ng papasok kung anong tumama sa kanila. Pumirma ako ng kontrata. ₱250,000, isang huling bagay. Gusto ko aktibo na ang system sa mismong araw na may install. Kung may papasok sa bahay na yon na hindi dinidisable ang alarm gamit ang password, kailangang tumunog agad. Ako ang unang tatawagan, tama? Standard protocol po. Tatawagan namin ang may-ari. Iko-confirm kung totoong may pumasok na walang permiso at saka kami tatawag ng pulis. Noong December 30, nagmaneho ako papuntang Kaliraya habang tulog pa si Daryl. Nandoon na ang team ng security company. 3 oras kong binantayan ang pagkakabit. Sobrang liit ng mga kamera, halos hindi makita. Seamless ang pagkakabit ng alarm system. Pinalitan din ang lahat ng mga kandado ng pinto. Ang system ay nakaprogram na mag-activate ng kusa pagsapit ng 6 p.m. mamaya, paliwanag ni Slater. Mamomonitor nyo lahat ng kamera in real time mula dito sa cellphone nyo. Perfect. Sobrang perfect. Bago ako umuwi, dumaan muna ako sa ospital. Nakita ko si Doc Willie Ong sa pasilyo. Doc Willie, kailangan ko po kayong makausap tungkol sa duty ko bukas. Tiningnan niya ako nang may pag-aalala. May problema ba, Doc Zainab? May biglaang family emergency po. Hindi ko makukuha yung duty ko para sa medianoche. Pasensya na po talaga sa short notice. Kumunot ang noo niya. Halatang dismayado. Zainab, bisperas ng bagong taon bukas. Mahirap humanap ng papalit sa'yo. Alam ko po at sobrang humihingi ako ng pasensya, pero hindi ko po talaga maiiwasan. Pinanatili kong propesyonal at matatag ang boses ko. Bumuntong hininga siya. Sige, kailangan kong ayusin ulit ang schedule natin.
Pero may utang ka sa akin, Doc. Salamat po, Doc. Babawi po ako. Nakonsensya ako ng kaunti sa pagsisinungaling ko. Pero kailangan ito. Kinagabihan, habang nakahiga sa tabi ni Daryl, nire-review ko sa isip ko ang bawat detalye ng plano. Naka-install na ang cameras, active na ang alarm, bago na ang mga lock. Handa na ang abogado. Ang kulang na lang ay ang mahulog si Daryl sa patibong. Happy New Year, Daryl, bulong ko sa sarili ko. Hinding-hindi mo makakalimutan ang bagong taon na to habang buhay. Kinaumagahan ng December 31, maaliwalas ang panahon, abalang-abala si Daryl, palingon-lingon sa cellphone niya. May problema ba? Inosente kong tanong. Wala. May inaayos lang ako. Anong oras ka aalis? Kailangan nasa ospital na ko ng alauna. Siguro aalis ako dito ng tanghali. Nakita ko ang ginhawa sa mukha niya. Pagsapit ng 11:45, nag-ayos na ako. Inilagay ko ang uniform ko sa bag. Pinapanood ako ni Daryl, halatang atat na atat. Sigurado kang okay ka lang mag-isa mamaya? Oo. Huwag kang mag-alala. Actually, baka lumabas ako mamaya para bumili ng makakain habang nanonood ng movies. Hinalikan ko siya sa pisngi. Sige, I love you. Magligtas ka ng maraming buhay. Oo, ililigtas ko ang sarili kong buhay. Isip-isip ko. Sumakay ako sa kotse at nag-drive, pero hindi papuntang ospital. Dumiretso ako sa kondo ng best friend kong si Donalyn, na naghihintay na sa akin na may kape at nakakonect na ang laptop sa CCTV system. Ready ka na ba para sa show? Tanong niya. Sobra pa sa ready. Eksaktong 12:03 nang makatanggap ako ng text kay Daryl. Papunta na kong grocery. Ingat sa duty, mahal. Napairap si Donalyn. Ang kapal ng mukha. Sinungaling. Pagsapit ng 1:77 p.m., tumunog ang alert ng security system. Sa screen ng laptop, nakita ko ang kotse ni Daryl na pumarada sa harap ng lake house. May dalawa pang kotseng nakasunod. Bumukas ang mga pinto. Bumaba si Daryl at Vanessa sa unang sasakyan, kasama ang pinsan niyang si Dimas at asawa nito. Sa pangalawang kotse, bumaba ang mga magulang ni Daryl na sina Mommy Shirley at Papa Anselmo, kasama pa ang ibang tita. Lumabas din si Danny mula sa ikatlong kotse, kasama ang asawa niya at isa pang pinsan. High definition ang audio ng mga kamera. Dinig na dinig ko ang bawat salita, parang nandoon lang din ako. Lumapit si Daryl sa main door, hinahanap ang susi niya. Narinig ko ang kalansing ng mga susi, tapos ang tunog ng pagsubok niyang ipasok iyon sa keyhole. Ngina, mali yata yung nakuha kong susi. Rinig na rinig ang boses niya sa speaker ng laptop. Ilang beses pa siyang sumubok. Kinakaskas ng lumang susi ang bagong lock na hindi na nito mabuksan. Daryl, anong nangyayari? Ang tinis ng boses ni Vanessa. Paano ka magkakamali ng susi? Hindi gumagana eh. Baka nag-jam lang. Anong gagawin mo? Sigaw ni Vanessa. Kailangan kong basagin yung salamin sa likod na pinto para makapasok tayo. Wala nang ibang paraan. Ipapaayos ko na lang bukas. Alangan namang bumalik pa ko sa bahay para lang kunin yung susi. Daryl, parang hindi yata tama yan, sabi ng nanay niya. Ma, okay lang to. Ako nang bahala. Binagok niya ang salamin at binuksan ang pinto mula sa loob. Pagkatapak niya sa loob, na-detect ng system ang intrusion. Makalipas ang 55 segundo, tumunog ang cellphone ko. Doc Zainab, may na-detect po kaming intrusion. Kayo po ba ang nasa property? Wala ako dyan at wala akong pinahihintulutang pumasok. Totoong intrusion yan. Naintindihan? Copy po. Tinatawagan na namin ang mga pulis. Darating sila in less than 10 minutes. Sa mga kamera, pinapanood ko si Daryl na tinutulungan silang lahat na makapasok sa loob ng bahay. Panay ang selfie ni Vanessa sa bawat sulok. Halatang feel na feel niya ang bahay. Daryl, ang ganda ng bahay na to. Ang rustic at ang elegant. Siguro gumastos ka ng malaki rito. Baka milyon-milyon na ang halaga nito ngayon. Oo naman, pagsisinungaling ni Daryl. Binili ko, to ilang taon na ang nakakaraan as investment. Kapal ng mukha, investment daw.
ni hindi nga siya makapag-ambag sa grocery. 5 minuto ang lumipas nang makita ko ang asul at pulang ilaw. 2 patrol car ng pulis ang dumating. Sa loob ng bahay, may sumigaw. May pulis sa labas. Nagpanik silang lahat. Ha? Bakit? Tumakbo si Daryl sa bintana. Malakas na katok sa pinto. Pulis, buksan niyo ang pinto. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Daryl ang pinto. 3 pulis ang nasa labas. Magandang hapon. May natanggap kaming tawag ng trespassing sa property na ito. Patingin ng ID nyo. Ako po si Daryl Ruiz. Pero baka may misunderstanding lang, sir. Mr. Ruiz, sa inyo ba ang property na to? Sa pamilya po namin, sa asawa ko po. Sa asawa nyo, nakapangalan ang property na ito kay Zainab Harake. Asawa nyo po ba yung babaeng yan? Napatigagal si Vanessa na nasa tabi lang ni Daryl. Asawa? May asawa ka? Tumaas ang boses niya. Daryl, ang sabi mo sa akin sa'yo, tong bahay at matagal na kayong hiwalay ng asawa mo. Vanessa, manahimik ka nga muna. Pabulong na saway ni Daryl. Nanlalaki ang mga mata sa kaba. Wag mo kong papatahimikin. Sinungaling ka. Gago, Mr. Ruiz. Putol ng pulis. Mas matigas na ang boses ngayon. Uulitin ko. Asawa niyo ba si Zainab Harake? Opo. Tama po. Maiden name po yan ng asawa ko. Pero sir, misunderstanding lang po talaga to. Tawagan ko lang po siya para maipaliwanag niya. Nanginginig ang mga kamay na nilabas ni Daryl ang cellphone niya at denial ang numero ko. Nag-vibrate ang phone ko sa tabi ko. Tiningnan ko lang ito. Hinayaan ko itong mag-ring ng mag-ring hanggang sa mapunta sa voicemail. Shit, hindi niya sinasagot. Mas desperado na ang boses ni Daryl. Doktor po kasi asawa ko. Surgeon po siya. Naka-duty po siya ngayon sa ospital. Baka nasa operating room po siya kaya hindi niya masagot. Pero promise ko po sa inyo. Tiningnan ng pulis si Daryl. Tapos tiningnan si Vanessa na nakahalukip-kip na ngayon at galit na galit ang mukha. Naging seryoso ang mukha ng pulis. Teka, linawin natin to, Mr. Ruiz. Ang asawa niyo, na isang doktor, ay nasa ospital at nagliligtas ng buhay. Ngayon mismong oras na to, itinuro niya si Vanessa. Habang nandito kayo kasama ang ibang babae sa mismong property ng asawa niyo, namutla si Daryl. Napaatras si Vanessa. Gulat na gulat at nandidiri. Hindi po ganyan. Hindi niyo po naiintindihan. Naiintindihan ko ng mabuti, sir. Naglakad ang pinakamatandang pulis papunta sa likod ng bahay at tiningnan ang mga basag na salamin sa sahig pati ang sirang pinto. Umupo siya at sinuri ang mga bubog. Pagkatapos, tumingin siya kay Daryl nang may pagkadismaya. Mr. Ruiz, pwede mo bang ipaliwanag kung paano nabasag ang salamin na to? Napalunok si Daryl. Kasi po, hindi po gumana yung susi ko. Sinubukan ko po lahat ng pinto pero ayaw mabuksan. Baka na-jam yung lock kaya wala po akong choice. Binagok ko po yung salamin para makapasok kami. Pero ipapaayos ko rin po bukas na bukas. Kailangan mong basagin ang salamin ng pinto. Pag-uulit ng pulis na walang anumang emosyon ng property ng asawa mo na siya mismong tumawag sa amin at nagsabing wala siyang binigyan ng permiso na pumasok dito? Misunderstanding lang po talaga. Alam po ni Zainab na ginagamit ko yung bahay pag wala siya. Lagi ko pong ginagamit yung susi. Ngayon lang po talaga nagloko. Mr. Ruiz, putol ng pulis. Halatang ubos na ang pasensya. Hindi ito misunderstanding. Ang tawag dito, robbery with force at trespassing. Ibinuka ni Daryl ang bibig niya. Isinara at ibinuka ulit. Walang salitang lumabas. Humarap ang pulis sa buong pamilya na pinapanood ang lahat ng may matinding hiya at takot. Okay, kailangan kong lumabas kayong lahat sa bahay ngayon din at magpakita ng ID. Gagawin natin to ng maayos. Pumila kayo. Isa-isa silang lumabas ng bahay. Kuha sa kamera ang mukha nilang hindi na maipinta sa sobrang hiya. May chinek sa computer ang isang mas batang pulis. Sarge, may problema tayo. Yung babaeng blonde, si Vanessa Raval, may standing warrant of arrest. Warrant of arrest?
Namutla na parang papel si Vanessa. Hindi, baka mali po yan. Vanessa Raval. Birthday, April 3, 1996. Opo, ako po yan. Pero may warrant of arrest ka para sa physical injuries. Isang kaso laban sa ex-boyfriend mo. Hindi ka sumipot sa hearing ng korte. Kailangan mong ilagay ang mga kamay mo sa likod. Hindi! Misunderstanding din po yan. Self-defense po yun. Hinawakan siya ng 2 pulis at pinusasan. Nagsisigaw siya, nandura, at nanipa. Daryl! Daryl! Tulungan mo ko! Nanigas lang si Daryl sa kinatatayuan niya. Humarap ang pulis sa grupo. Sige, lahat kayo sasama sa presinto para magbigay ng statement. Nang makaalis ang huling patrol car, hinayaan ko na ang sarili kong mag-relax. Napasandal ako sa sofa ni Donalyn, nanginginig sa matinding ginhawa. Grabe! Sabi ni Donalyn. Zainab, solid yun. At yung pagkakaaresto kay Vanessa, swerte lang ba yon? O alam mo, wala akong kaalam-alam. Karma on point. Nagsimula kaming tumawa hanggang sa tumulo ang luha namin. Tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Doc Zainab. Ako po si Police Sergeant Rivas. Gusto ko lang i-confirm ang ilang detalye. Sige po, Sergeant. Kino-confirm niyo po ba na wala kayong binigyan ng permiso sa 12 tao na nahuli sa property niyo? Opo, wala po akong pinayagan. Nandoon po ang isang lalaking nagngangalang Daryl Ruiz pati pamilya niya. Sabi niya, asawa niyo raw siya at pinayagan niyo raw silang gamitin ang bahay. Tama po ba ito? Hindi po, Sergeant. Lalo na siya. Hiwalay na po kami at inaayos na ang mga papeles namin. Ano pong mangyayari sa kanila? Si Miss Vanessa Raval ay mananatili sa kulungan dahil sa pending warrant of arrest niya para naman sa asawa niyo. Dahil siya ang bumasag ng bintana para makapasok silang lahat, kinakasuhan siya ng robbery with force at trespassing. Mananatili rin siya sa kulungan hanggang sa pagdinig ng piyansa. Ang iba ay naproseso na rin para sa trespassing, pero palalayain din sila matapos ang processing at kailangan nilang humarap sa korte sa mga susunod na linggo. Makakalabas sila sa loob ng ilang oras. Pinroseso ko ang impormasyon. Sa kulungan magbabagong taon sina Daryl at Vanessa. Ang konsentidor niyang pamilya ay uuwing basang sisiwid sa sobrang hiya. Salamat sa impormasyon, Sergeant. Ibinaba ko ang tawag at tiningnan si Donalyn. Mananatili si Vanessa sa kulungan hanggang sa hearing niya at si Daryl ay makukulong hanggang January 2 kapag naset na ang piyansa. Yung pamilya niya, lalabas ng madaling araw. Nangingiti si Donalyn. Sa kulungan magni-New Year si Daryl. Sobrang poetic. Sinabi mo pa. Sagot ko na may malamig na ngiti. Kinuha ko ulit ang cellphone ko at tinawagan ang abogado ko kahit bisperas ng bagong taon. Doc Zainab, kumusta? Attorney Gideon. Kailangan kong maihanda ang mga papeles ng hiwalayan at separation of properties sa January 2. Kaya ba? Nagkaroon ng katahimikan. January 2? Masyadong mabilis, pero naiintindihan ko na urgent ito. Tatrabahuhin ko na agad bukas. Ready na yan. Salamat, attorney. Happy New Year sa'yo. Happy New Year din, Doc Zainab. At congratulations, ang galing ng naging laro nyo. Nagpalipas ako ng bagong taon sa bahay ni Donalyn. Nagpumilit siyang, doon na ako kumain, kasama ng pamilya niya. Ang mga magulang niya at mga kapatid ay napakabait at tinanggap ako ng buong puso na walang tinatanong na chismis. Habang kumakain, walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone ko. Tiningnan ko ito ng pasikreto, si Danny, tapos ang nanay niya na si Mommy Shirley, tapos ang tatay niyang si Papa Anselmo. Sunod-sunod ang missed calls at messages. Binuksan ko ang mga messages para lang mabasa, pero hindi ko nireplyan. Danny. Zainab, maawa ka naman. Sagutin mo to. Nakakulong si Kuya Daryl. Mommy Shirley. Zainab, hindi ko alam kung anong misunderstanding to, pero nasa kulungan si Daryl. Sabi niya aayusin mo raw to. Parang awa mo na. Tumawag ka. Danny ulit. Zainab, seryoso na. To, baka makulong siya hanggang January 2. Parang awa mo na.
mag-reply ka. Binasa ko ang bawat message na blanko ang ekspresyon. Tiningnan ako ni Donalyn na nag-aalala. Binabomba ka na ng text ah? Oo, pero hindi ako magre-reply. Tama yan. Hayaan mo silang mamatay sa hiya at kaba. Pagsapit ng hating gabi, nang sumabog na ang mga fireworks at nag-toast ang lahat, nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Message mula kay Mommy Shirley. Zainab, mag-reply ka. Desperado na si Daryl. Binaliwala ko ito. Nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Nasa loob ng selda si Daryl. Pati na rin si Vanessa. Desperado ang buong konsentidor niyang pamilya. Habang ako nandito, malaya, at napapalibutan ng mga totoong tao. Cheers to new beginnings, sabi ni Donalyn sabay taas ng baso. To new beginnings, pag-uulit ko. Pagsapit ng January 1, maaga akong nagising at nag-drive pa uwi sa bahay ko sa syudad. Oras na para tapusin ang trabaho. Una kong tinawagan ang credit card company. Gusto ko pong ipakancel ang supplementary card na nakalink sa account ko. Opo, yung nakapangalan kay Daryl Ruiz. Ngayon din po, please. Maaari ko po bang malaman ang dahilan, ma'am? Makikipaghiwalay na po ako. Wala na siyang karapatang gamitin ang credit limit ko. Naiintindihan ko po. Maika-cancel po ang card sa loob ng 2 oras. Gusto niyo rin po bang palitan namin ang card number niyo para sa security? Yes, please. Buong araw akong nag-impake ng mga gamit ni Daryl. Bawat damit na nilabhan at pinalansya ko ng daan-daang beses. Bawat sapatos na iniiwan niyang nakakalat. Bawat personal na gamit na naging bahagi ng aming pagsasama. Inilagay ko lahat sa mga kahon at pinagsama-sama sa garahe. Tinanggal ko ang mga picture naming magkasama mula sa sala, sa hallway, at sa kwarto. Itinabi ko ang mga regalong ibinigay niya sa akin sa paglipas ng panahon ng iba doon. Binayaran. Gamit ang supplementary card ko. Ibig sabihin, pera ko rin. Nang matapos ako bandang hapon, parang nagbago ang pakiramdam ng bahay. Mas magaan, mas malinis, mas naging akin. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang Lalamove. Kailangan ko po magpa-schedule ng lipat bahay bukas, January 2. Anong oras po, ma'am? 10 a.m. Kailangan kunin yung mga kahon sa garahe ko at i-deliver sa isang address. Ibinigay ko ang address ng mga magulang ni Daryl. Pwede niyo pong iwan lahat sa harap ng pinto nila. Huwag niyo na pong katukin. I-stack niyo lang lahat sa labas ng pinto. At may isang malaking brown envelope na kailangang nakapatong sa pinakaibabaw ng mga kahon para makita agad. Copy po, ma'am. Salamat. Ibinaba ko ang tawag ng nakangiti. Pagsapit ng 10 a.m. bukas, habang nasa korte si Daryl, ide-deliver ang lahat ng gamit niya sa bahay ng mga magulang niya at ang annulment papers ang sasalubong sa kanila. Perfect timing. Papasok na sana ako sa banyo para maligo nang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Maingat ko itong sinagot. Zainab, Zainab, thank God sinagot mo. Si Daryl yun. Desperado at halos hindi ko makilala ang boses niya. Daryl. Zainab, kailangan mo kong pakinggan. May malaking misunderstanding na nangyari. Nagmamadali at halos magkabulol-bulol siya sa pagsasalita. Pagkaalis mo para mag-duty, tumawag yung parents ko. Sabi nila biglang bumuti raw pakiramdam ni Papa, kaya naisip nila baka maganda kung mag-New Year kami. Sabi nila punta raw kami sa lake house, kaya naisip ko, why not? Kinuha ko yung susi pero namali ako ng dala. Alam mo naman kung gaano ako kaburara. Pagdating namin doon, hindi gumagana yung susi. Ayoko namang pauwiin ulit ang lahat dahil lang doon. Kaya no choice ako kundi basagin yung salamin. Ang tanga ko doon. Alam ko, pero hindi ko inakalang aabot sa ganito. Inaresto ako. May tumawag daw ng pulis. Siguro isa sa mga pakialamerong kapitbahay. Tapos nung tinawagan kanila, sabi mo hindi ka nagbigay ng permiso, pero kami yon. Hindi lang kita nasabihan, kasi nga, biglaan lang lahat. Huminto siya para huminga. Wala akong sinabi. Zainab, nariyan ka pa ba? Nakikinig ako. Kaya parang awa mo na. Kailangan mong pumunta dito sa presinto at sabihin na misunderstanding lang to.
na pinayagan mo kong gamitin ang bahay. Parang awa mo na, nakakulong ako sa selda. Zainab, bangungot to. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ang galing ng ginawa niyang kasinungalingan, sobrang convincing. Kung hindi ko lang alam ang totoo, baka naniwala pa ako. Daryl, kumalma ka. Huminga ka. Naniniwala ka ba sa akin? Please, sabihin mong naniniwala ka. Naniniwala ako. Marahan kong pagsisinungaling. Sobrang laking misunderstanding talaga nito. Aayusin ko to ngayon din. Pupunta ako sa presinto para i-withdraw yung reklamo at ipaliwanag na may permiso ka mula sa akin. Makakalabas ka dyan ngayong araw. Talaga? Seryoso? Oh my God, Zainab, alam ko na eh. Alam kong maiintindihan mo. Ang bait mo talaga, the best ka. I love you so much. Huwag ka nang mag-alala. Aayusin ko na to. Ibinaba ko ang tawag at naupo lang ako sa sofa. Tiningnan ko ang buong paligid ng bahay na malapit nang hindi maging akin. Pero sa ngayon, dama ko pa rin dito ang 7 taong puno ng kasinungalingan. Wala akong pinuntahang presinto. Makalipas ang 3 oras, tumunog ulit ang phone ko. Hindi ko sinagot. Tumunog pa ng 3 beses. Hinayaan ko lang hanggang sa mag-voicemail. Maya-maya, may pumasok na voice message. Zainab, Zainab, anong nangyari? Sabi mo pupunta ka para ilabas ako rito. Parang awa mo na. Sagutin mo yung phone. Gusto ko nang makalabas dito, please. Binura ko ang message nang hindi tinatapos. Kinabukasan, January 2, nangyari ang hearing ni Daryl ng 10 a.m. Hindi ako pumunta, pero nandoon si Attorney Gideon para mag-observe at tinawagan niya ako pagkatapos. Wala siyang sariling abogado. Binigyan lang siya ng korte ng PAO lawyer. Ang piyansa ay naset sa 600,000 pesos. Nandoon ang pamilya niya. Sinubukan niyang bayaran ang piyansa. Sinubukan? Sinubukan ni Daryl na gamitin ang credit card niya, pero na-decline ang transaction. 2 beses pa niyang inulit. Akala daw kasi system error, pero hindi. Napangiti ako. Nalaman na niya, mukhang walang 600,000 in cash ang pamilya niya. Kitang-kita yung gulat niya nung hindi gumana yung card. Nagsimula siyang tawagan ka ng tawagan mula sa korte. Pero baka hindi mo sinasagot. Hindi. Hindi ko sinagot. Kung ganun, mananatili siya roon hanggang sa makakuha sila ng pera pang piyansa o hanggang magdesisyon kang bayaran. Yun na palagay ko ay hindi mangyayari. Tama ka ng palagay. Hindi nagtagal. Bandang 11:30 a.m., tumunog ang phone ko. Isang numerong kilala ko. Ang biyenan ko. Sinagot ko. Hello, Zainab. Gigil at pigil ang boses niya. Sa wakas sinagot mo rin. Nakakulong pa rin si Daryl simula pa nung 31. Nasaan ka ba? Nasa bahay po, umiinom ng kape. Nakakulong siya, Zainab. Nakulong nang dahil sa isang misunderstanding. Kailangan mong pumunta sa korte at bayaran ang piyansa niya. Meron po ba kayong ganong kalaking pera? Meron ako, pero hindi ako ang magbabayad. Anong hindi ka magbabayad? Asawa mo siya. Ano bang problema mo? Problema ko? Gusto mo ba talagang malaman kung anong problema ko, Mommy Shirley? Sige, sasagutin kita. Ang problema ko ay ang buong pamilya niyo. At saka, asawa ko, dati si Daryl. Handa na ang annulment papers. Hindi ko na problema si Daryl. Zainab, hindi ka pwedeng magbiro ng ganyan. Anong kalokohan to? Nasa kulungan siya. Kailangan mo siyang ilabas dyan. Kayo ang maglabas sa kanya. Anak niyo siya. Kayo magbayad ng piyansa niya. Kalmado kong sagot. O di kaya, pakiusapan niyo si Vanessa na magbayad. Baka pwede niyang isangla yung mga mamahaling regalong binili ni Daryl para sa kanya. Natahimik sa kabilang linya. Tapos, Vanessa? Anong Vanessa? Halos matawa ako. Seryoso? Mommy Shirley? Magmaang-maangan pa ba tayo ngayon? Si Vanessa Raval. Yung babaeng blonde na nakapula na kasama ni Daryl nung Pasko at Bagong Taon. Yung babaeng kinakasama niya nang palihim sa loob ng higit 15 buwan. Yung babaeng kilalang kilala ninyo dahil nandoon kayong lahat sa magkasunod na holiday para i-celebrate ang panloloko niya sa akin. Mas mahabang katahimikan. Makinig ka, Zainab. Nagiba ang boses niya. Naging defensive. Si Vanessa.
Pampalipas oras lang yon ni Daryl. Ikaw lang ang palaging mahal niya. Alam mo yan, ikaw lang talaga. Pampalipas oras. Nanlamig ang boses ko. Isang pampalipas oras na tumagal ng higit 1 taon? Pampalipas oras na pinagkagastusan niya ng halos 2 milyong piso? Pampalipas oras na alam at pinagtatakpan ng buong konsentidor niyang pamilya. Kung anong puno, siya ring bunga, kaya pala. Sumabog si Mommy Shirley. Ganyan ka naman palagi eh. Masyado kang mapagmataas. Mata pobreng mayaman. Pakiramdam mo ang galing-galing mo dahil doktor ka. Kahit kailan, hindi ka naging sapat para sa anak ko. Nakakatawa nga eh. Kalmado kong sagot. Kasi gustong-gusto nyo naman i-enjoy lahat ng naibibigay ng isang matapobreng tulad ko, di ba? Yung mga trips na binabayaran ko, yung mga dinner sa mamahaling restaurant, yung pamimigay ko ng regalo tuwing Pasko, yung lake house na gustong-gusto nyong gamitin. Lahat yon galing sa pera ng isang mayabang na doktor. Wala siyang maisagot. Nga pala, pagpapatuloy ko. May surprise na naghihintay sa inyo sa harap ng pinto nyo. Sana ma-enjoy nyo. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makasagot. 4 na oras ang lumipas. Tumunog ulit ang phone ko. Si Daryl iyon. Mukhang nakalikom sila ng pera para sa piyansa niya. Zainab! Zainab! Anong ginawa mo? Naghi-hysterical na ang nanay ko. Ipinadala mo lahat ng gamit ko sa bahay nila kasama ng mga papeles ng hiwalayan. Hindi pwede. Hindi mo ko pwedeng palayasin sa bahay natin. Binili natin yun ng magkasama. Hindi, Daryl. Ako ang bumili. Ako nagbigay ng down payment. Ako nagbayad ng 90% ng hulog sa lahat ng taon na to. Gumawa na ng buong computation ang abogado ko sa lahat ng naging bayarin natin. Dokumentado lahat yon. Walang kwenta yon. Mag-asawa tayo. May karapatan ako. May karapatan kang tanggapin ang offer ko o pumunta tayo sa korte at mas malaki pa ang mawawala sa'yo. Hawak ni Attorney Gideon ang lahat ng resibo ng bawat sentimong ginastos ko sa bahay, sa bills, sa pagkain, sa mga travel natin. Bawat sentimo na ibinigay ko habang itinatago mo yung pera mo para gastusin kay Vanessa. Pwede kong i-explain yung tungkol kay Vanessa. Hindi na kailangan. Wala na akong pakialam. Tanggapin mo ang settlement na inaalok ko. Babayaran ko ang share mo sa bahay. 5% ng current value. Mas malaki pa yon sa deserve mo. Considering na halos wala ka namang inambag. 5%? Nakakagago yan. At paano yung lake house? Gusto ko ng rights dun. At gusto ko ng spousal support. Mas malaki ang sweldo mo sa akin, Zainab. Deserve ko yon. Natawa ulit ako. Ang lake house ay pamana sa akin, Daryl. Wala kang kahit anong karapatan doon. Sa totoo lang, sobra-sobra na ang na-enjoy mo sa mga bagay na hindi naman sa'yo. Tungkol naman sa support. Tumawa ulit ako. Lalaki kang buo, malusog, at may trabaho. Gamitin mo yung sarili mong pera para mabuhay. Tumigil ka na sa pagiging linta. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Nagawa ko na. May 2 kang option. Tatanggapin mo yung settlement o magkikita tayo sa korte. At sa korte, Daryl, hihingin ko ang refund ng lahat ng ginastos ko habang kasal tayo. Bawat travel, bawat bill, bawat hulog. Hihingin ko pabalik ang bawat sentimong ginastos ko para buhayin ka habang nagpi-playboy ka sa ibang babae. Gusto mo ba talagang sumugal? Katahimikan sa kabilang linya. Pag-isipan mong mabuti, patuloy ko. Ang 5% ng bahay ay sapat na pera para makapagsimula ka ulit. Kung itutuloy natin sa korte, lalabas ka doon na may utang pa sa akin. Hindi pa to tapos, sabi niya. Nanginginig ang boses sa galit. Ipaglalaban ko kung ano ang sa akin. Sige lang. Naghihintay na ang abogado ko. Ibinaba ko ang tawag. Makalipas ang ilang araw, nakapagpiyansa rin si Vanessa. Nakalikom siya ng pera sa tulong ng pamilya niya. At ang una niyang ginawa ay dumiretso sa tindahan kung saan sila nagtatrabaho ni Daryl. Nalaman ko ito dahil mabilis na kumalat ang chismis sa social media. Gumawa si Vanessa ng isang napakalaking iskandalo sa gitna ng oras ng trabaho. Sumisigaw na sinungaling daw si Daryl na may asawa na pala ito. Niloko raw siya at sinampal pa niya ito sa harap ng lahat. Vinideo ito ng mga customer at empleyado. Nag-viral agad ito sa Facebook at TikTok sa loob lang ng ilang oras.
Pinatawag ang regional manager. Sa internal investigation, napatunayang may inappropriate relationship si Daryl bilang manager sa isang subordinate. Pareho silang tinanggal sa trabaho on the spot. Ipinadala sa akin ni Donalyn ang mga video. Pinanood ko ng isang beses. Nakita ko si Daryl na sinusubukang pakalmahin si Vanessa habang sinasampal siya nito sa gitna ng mall. Tumawa ako. Siyempre, tumawa ako. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap ako ng tawag kay Attorney Gideon. Doc Zainab, pumirma na si Daryl sa mga papeles. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pinirmahan niya lahat. Tinanggap niya ang lahat ng terms mo nang walang reklamo. Magiging final na ang annulment sa loob ng 60 days. Ipinikit ko ang mga mata ko at naramdaman ko ang napakalaking tinik na nabunot mula sa dibdib ko. Hindi man lang siya nakipag-negotiate. Tingin ko na-realize niyang wala na siyang pera para kumuha ng magaling na abogado at kapag pinatagal niya pa to, lalo lang siyang mababaon. Nakatira na siya ngayon sa mga magulang niya, walang trabaho at may pending na kasong kriminal. Panalo ka, Doc Zainab. Hindi ito tungkol sa panalo, attorney. Tungkol ito sa pagbawi ko sa sarili kong buhay. At nabawi niyo nga. Congratulations. Makalipas ang 60 araw, naging pinal ang hiwalayan. Ang una kong ginawa ay ibalik ang aking maiden name. Ako na ulit si Zainab Harake, ang pangalang nagdadala ng lakas ng mga lolo at lola ko, ng dangal ng aking pamilya, at ng totoo kong pagkatao. Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng pagbangon. Ibinenta ko ang bahay na tinitirhan namin dati sa magandang halaga. Binayaran ko ng 5% si Daryl ayon sa napag-usapan at hindi ko na siya kinunek pa kailanman. Nabalitaan ko sa mga common friends na nakatira pa rin siya sa mga magulang niya, nagtatrabaho bilang part-timer sa isang warehouse at nahatak na ang kotse niya dahil hindi na niya kayang bayaran ang hulog. Lumipat naman ng ibang probinsya si Vanessa, sinusubukang magsimula ulit malayo sa tsismis at iskandalo. Binlock ako ng buong pamilya ni Daryl sa lahat ng social media. Mas okay yun sa akin. Lumipat ako sa isang modernong condo unit sa BGC, sa 15th floor na may magandang view ng city skyline. Inayos ko ang bawat sulok ayon sa gusto ko, gamit ang mga paborito kong kulay at mga muebles na pinili ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatira ako sa isang espasyo na buong-buong sa akin. Ang trabaho sa ospital ay nanatiling mabigat pero fulfilling. Nagliligtas ako ng buhay, nakakatulong sa iba, at umuuwi sa isang tahimik at mapayapang bahay. Walang kasinungalingan, walang tensyon, walang pagpapanggap na hindi ko nakikita ang mga red flags. Nanatiling akin ang lake house, buo at naghihintay. Minsan, pumupunta ako roon tuwing weekend. Umuupo ako sa porch, pinagmamasdan ng tubig, at tahimik na nagpapasalamat sa lola ko sa pag-iwan niya sa akin ng paraisong ito. 6 na buwan pagkatapos ng annulment, nasa isang kapehan ako malapit sa ospital nang tumunog ang phone ko. Unknown number. Maingat ko itong sinagot. Hello, Doc Zainab. Ako po si Vanessa Raval. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako sumagot. Hindi ko po alam na may asawa siya. Promise, hindi ko po talaga alam. Ang sabi niya, matagal na kayong hiwalay at yung papeles na lang daw ang inaayos. Naniwala ako. Tanga ako. Pero naniwala ako. Bakit ka napatawag? Vanessa, dahil sabi ng therapist ko, gagaan daw ang pakiramdam ko kapag ginawa ko to. At na-realize ko, pareho lang tayong biktima niya. Nagsinungaling siya sa'yo. Nagsinungaling siya sa akin. Ginamit niya tayong dalawa. At gusto ko lang malaman mo na sobrang nagsisisi ako. Hinding-hindi ako papatol sa kanya kung alam ko lang ang totoo. Huminga ako ng malalim. Vanessa, tinatanggap ko ang sorry mo at naiintindihan kita. Alam ko kung gaano ka-charming si Daryl kapag ginusto niya. Alam niya kung anong eksaktong sasabihin, kung paano ka ipaparamdam na special ka, nag-iisa ka. Isa siyang manipulator sa paraang matagal bago mo ma-realize. Opo. Sagot niyang nanginginig ang boses. Ipinaparamdam niya sa akin na importante ako. Alam mo yon? Na para bang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Alam ko, ginawa niya rin yan sa akin nung umpisa.
Nagkaroon ng katahimikan. Tapos, parang bumubulong na lang na sabi ni Vanessa, mukha siyang sobrang successful. Yung bahay sa syudad, yung lake house, yung kotse, yung mamahaling dinner. Akala ko, siya ang bumuo ng lahat ng yon. Akala ko big time siya. Wala siyang binuo, Vanessa. Akin lahat yon. Ang lake house, pamana ng lola ko. Ang bahay sa syudad, ako nag-down at nagbayad ng 90%. Ang kotse niya, ako ang nagbabayad. Ginamit niya ang trabaho ko, pera ko, at mga ari-arian ko para gumawa ng ilusyon na successful siya. At ikaw, na in love ka sa ilusyon, hindi sa mismong lalaki. Diyos ko, bulong niya. Hindi ko alam. Ang sabi niya, pera niya lahat yon. Na manager siya at may mga investments at properties. Sweldo niya lang ang meron siya at nilustay niya yun lahat sa'yo habang ako ang bumubuhay sa kanya. Kaya oo, Vanessa, pareho tayong biktima. Niloko ka niya kung sino siya at trinaydor niya ako habang itinataguyod ko ang buhay niya. Sobra akong nagsisisi, Zainab. Sobra talaga. Alam kong nagsisisi ka at tinatanggap ko ang apology mo. Pero Vanessa, kailangan mo ring tingnan ang sarili mo. Nasilaw ka sa pera, sa status, sa properties. Hindi ka naman talaga na in love kung sino talaga si Daryl, isang simpleng manager ng tindahan. Na in love ka sa inaakala mong meron siya. Natahimik sa kabilang linya. Tama ka. Pag-amin niya. Gusto ko ng ganung buhay, ganung lifestyle. Kaya nung in-offer niya sa akin, hindi na ko nagtanong. Gusto ko na lang maniwala. Pwes, gamitin mo yan. Matuto ka mula riyan. Sa susunod, tingnan mo ang pagkatao ng isang tao, hindi yung kung anong kaya niyang i-flex. At Vanessa, oo, huli na to. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Sana makarecover ka at makapag-move on. Pero kailangan ko ring mag-move on. At ibig sabihin nun, hindi ka pwedeng maging bahagi ng buhay ko kahit bilang boses lang sa telepono. Naiintindihan ko. Salamat sa pakikinig at sa pag-unawa. Deserve mo ang mas higit pa sa ibinigay niya sa'yo. Alam ko, ingat ka, Vanessa. Ikaw rin, Zainab. Ibinaba ko ang tawag at naupo ng tahimik para iproseso ang usapan namin. Isang bahagi ng puso ko ang naawa kay Vanessa. Naging biktima rin talaga siya. Naniwala siya sa pantasyang maingat na binuo ni Daryl. Pero alam ko ang totoo. Pinili rin ni Vanessa na makita lang kung anong gusto niyang makita. Ang pera, ang estado, ang ari-arian. Hindi man lang niya tinanong kung bakit ang isang sobrang successful na lalaki ay kailangang itago ang relasyon nila. Nandoon ang mga red flags. Pinili niyang ignore iyon. Tulad ng pag-ignore ko sa mga red flags noon. Ang pinagkaiba lang, nagising ako, kumilos ako, at binawi ko ang buhay ko. Nagpatuloy ang buhay. Ang mga buwan ay naging isang taon ng kalayaan, ng kapayapaan, ng muling pagkilala sa sarili ko. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan sa ospital. Nag-solo travel ako sa unang pagkakataon, 1 linggo sa Japan, na sobrang magical. Nagsimula akong mag-painting classes tuwing Sabado ng hapon. Nag-ampon ako ng isang orange cat na pinangalanan kong Keso, na laging nakahiga at nagpupur sa hita ko habang nagbabasa ako. Lumabas din ako paminsan-minsan. Walang seryoso. Mga simpleng dinner lang kasama ng mga matitinong lalaking hindi sinungaling. Hindi nanggagamit. At hindi nanloloko. Natutunan kong may mga mabubuting tao pa rin sa mundo. Natutunan kong deserve ko rin ang kabutihan. 1 linggo ng hapon, habang nasa lake house ako at nagpipintura sa porch, narinig ko ang tunog ng isang paparating na sasakyan. Kumunot ang noo ko. Wala naman akong inaasahang bisita. Isang Ford Everest ang huminto sa driveway. Bumaba ang isang matangkad at matipunong lalaki na may salamin at maaliwalas ng ngiti. Hi, pasensya na sa istorbo. Ako nga pala si David Licauco. Kaka-move in ko lang dun sa kabilang bahay. Gusto ko lang magpakilala. Bumaba ako sa porch at pinunasan ang mga kamay ko sa pantalon ko. Zainab, nice to meet you. Ang ganda ng lugar mo rito. Salamat, pamana pang lola ko.
Nag-usap kami ng ilang minuto. Orthopedic surgeon pala siya. Hiwalay din. At may isang teenager na anak. Binili niya ang kabilang bahay para maging pahingahan tuwing weekend. Well, sabi niya bago magpaalam. Ayoko namang sirain ang hapon mo, pero kung may kailangan ka, andyan lang ako sa kabila. At baka kung gusto mo, pwede tayong magkape minsan. Ngumiti ako. Gusto ko yan. At doon na ulit nagsimula ang lahat. Hindi sa isang bonggang romantic gesture. Hindi sa mga pangako ng forever. Kundi sa isang simpleng imbitasyon magkape. Sa isang totoong ngiti. At sa posibilidad ng isang bago at tapat na simula. Ginamit ako ni Daryl sa loob ng maraming taon, pinagsinungalingan at trinaydor. Pero sa huli, ang tanging ginawa niya lang ay palayain ako. Palayain ako para madiskubre kung sino talaga ako nang wala siya. Palayain ako para bumuo ng buhay na nakabase sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Palayain ako para sa wakas, makahanap ng taong totoong magpapahalaga sa akin. Ang lake house na minsan nang nadungisan ng panloloko ay naging lugar kung saan ko muling nahanap ang sarili ko at kung saan naging posible ang isang bagong simula. Mas mabuting mag-isa kaysa may masamang kasama, pero bukas din sa pagdating ng tamang tao. At baka nga ang taong yon ay kararating lang. Salamat sa pananatili at pakikinig sa kwento ko hanggang dulo. Kung dumadaan ka man sa ganitong sitwasyon, gusto kong malaman mo ito. Hindi mo deserve na lokohin. Hindi mo deserve ang kasinungalingan. At may kapangyarihan kang ibangon at bawiin ang buhay mo. Ang kwentong ito ay higit pa sa paghihiganti. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking tulong ito para lumago ang channel natin at maabot ang iba pang mga taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Mag-subscribe na rin sa channel at i-hit ang notification bell dahil marami pa akong ibang kwento ng pagbangon, karma at mga bagong simula na ibabahagi sa inyo. At mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman ang opinyon mo. Tandaan, mas mabuting mag-isa kaysa may masamang kasama, pero lagi ring bukas para sa tamang tao. Isang malaking yakap para sa inyo. At hanggang sa muli nating pagkikita,